Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lights parade sa lungsod ng Batak, naging matagumpay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Balaygi anay yuswat ti lights parade iti syudad ti Batak idi rabii. Nagduduma a konsepto ti pasilaw tinabuya dagiti turista ken residente kas kuma iti Christmas tree dagiti lantern bituan bulan ana arkusan ken dadumapay. Nagyaman ni Mayor Albert Chua kadagiti nagkipartisipar ti nasong aktibidad gaputa nakita ti kinalaing ken talento anang aramid kadagiti pasala ti silaw. Manglamlaman ni Chua nga agtultuloy kadagiti sumarno nga piyesta ti naigat a panagdidinlanggay dagiti tattao. Ti nayuswat nga lights parade ket paset iti panakaselebrar ti fiesta iti syudad ti Batak nga agbayag iti dandani maysa a bulan. Manipod iti syudad ti Batak, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Ekonomiya ng lalawigan ng La Union patuloy na lumalago. 127 billion pesos na gross domestic product o GDP nakamit ng lalawigan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Adadapay at dimuras ti ekonomiya ti La Union kas may basar ito wargawag ti Philippine Statistics Authority na PSA. Sigon iti ahensya, simaranta iti 7.3% ekonomiya ti probinsya iti 2023 akatukad ti gross domestic product a 127.23 billion pesos. Maina itraytoy kinidaw ti provincial a gobyerno ti panakikaykay-sari iti umilit advokasya a La Union probinsya nihan tapno aktual amarikna ti tunggal maysa ti panagduras. Na maipanggap iti growth rate ti kapartakan iti panagduras ng industriya iti La Union kati transportation and storage at 22.2%, accommodation and food services at 20.1%, kanda dumapay a serbisyo at 16.5%. Mainagitra ito'y kinidaw ni Mr. Malvin Quinto, manipod iti PSA La Union, ti panagtignay tapno dagito'y adatos kat agbalin nga aksyon. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo ngayon sa Tabuk. Project Reach ng Tabuk City DepEd tumanggap ng pagkilala sa katatapos na DepEd 2024 Gawad Cordillera Best Performance Awards. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Agyam yaman iti Tabuk City Schools Division na office kalagiti partners da iti Project Reach when a responsive engagement to accelerate collaboration and harmony. Isura ito iti maysa kas Group Outstanding Award nga naawat iti City LGU, particular iti SDO, iti napalabas nga 2024 Gawad Cordillera Best Performance Award sa Jay Ciudad iti Baguio. In pakamo iti SDO, when the Schools Division Office Family, asaan nga nagbaligi ka nakaawat ti pamadayo iti Project Reach, no saan nga timulong dagiti stakeholders. Iti sidong iti proyekto nang ipaada iti school supplies kanda duma, akasapulan dagiti school children karaman iti feeding and tree planting. Nag-fundraising pa iti Project Reach, iti t-shirt for a cause, walk for a cause, kan dinner for a cause, tapno da may pa nga financial assistance kadagiti teaching kan non-teaching SDO personnel nagpapaangas ng runa kadagiti cancer kan dialysis patients. Namnaman iti Schools Division Office ti Tabuk City DepEd nagtultuloy iti programa kan suporta dagiti naayat at tumulong. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin akipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Social Pension Program payout isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 8. 2,804 senior citizens ng lungsod ng Borongan makikinabang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nagbibinuligaya itong Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Office ito gaton City Social Welfare and Development Office hapag dumarin Social Pension Program payout itong Disyembre 18 at 20 maabot in 2,804 at doon ihapan senior citizens sa siyudad ng Borongan nga upod ang social pension program ng gobyerno nasyonal at doon makarawat ang ira social pension para ang fourth quarter ng tuig 2024 nga nagkakantidad din 3,000 pesos. Ginunay schedule a payout at doon mga benepisyaryo nga tikang hatayaw nga mga barangay nga nini at doon gimbubuhat liwat a covered court ang mga barangay han syudad. Manunumduman nga aton LG Borongan aton gintagan ng rekognasyon ng DSWD hapakasunod han untep nga pagduduhol ang social pension nga dan mga benepisyaryo hini nga programa han gobyerno nasyonal. Tika nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga PDL ng Sogod District Jail lumilikha at nagbebenta ng mga Christmas parol. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Ang mga persons deprived of liberty kon PDL sa Sogo District Jail ubo sa supervision ni Acting Jail Warden Jail Senior Inspector Don Luis Barawid nagpahigayon ng mga produkto gikan sa bagol. Kiniisip kabahin silang livelihood programs. Ang mga bagol ilang gihimong mga plato, panaksan, pin holders o mga vase. Ang BGMP Sogo District Jail nanawagan sa mga residente nga mahimo silang mopalit aron pagpakita og suporta sa mga PDLs. Aduna sila display diha sa atong livelihood sa mga PDLs diha sa atong downtown area sa lungsod sa Sogod. Ang ilang kwartang matigom dako na kaadyo og tabang alang sa ilang mga kahimuan labi na sa ilang mga panginahanglan. Ang Regional Trial Court Branch 39 Sogod yung gipangunahan ni Honorable Fabio T. Albao Jr. presiding judge nga girepresentahan ni Attorney Techi Albotra mipalit og unom ka mga livelihood Christmas parol. Ang mga matag parol na kantidad kinig tag 1,200 matag usa. Ang kita sa ilang livelihood program makatabang sa ilang panginahanglanon sud sa BGMP facilities. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakuy naman natin ngayon ang rehiyon ng Mindanao. 11 barangay sumali sa Pascorela Contest ng Pasko de Oro 2024. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. 11 ka barangay sa Cagayan de Oro misalmot sa tinuig nga Pascorela competition nga gipasiugdahan sa kagamanang lokal pinaagi sa City Tourism and Cultural Affairs Office alayon sa Pasko de Oro 2024 nga adunay tema nga Paskong kauban ang pamilya. Kini gilangkuban sa barangay 1, 13, Bulwa, Kamamanan, Carmen, Consolacion, Gusa, Kauswagan, Lumbia, Lapasan ug Nazaret. Gipahigayon ang pre-judging sa 11 ka mga Pascorela contingents ni adtong Martes, Disyembre 17. Sa wala pang pre-judging, makita kini mga motorela sa kadalanan nga namasahiro
samtang adunay dekorasyon sa kinatibukan ini. Kagahapon, Miyerkules, Disyembre 18, gihimo ang awarding ceremony para sa mga mananaog. Diin kampiyon ang motorila number 5, gikan sa Barangay Lapasan nga nakadawat sa 60,000 pesos nga cash prize. Second runner-up ang motorila number 9 sa Barangay 1 nga nakadawat sa 40,000 pesos ug third runner-up ang motorila number 1 sa Barangay Kamaman-an nga aduna sa 30,000 pesos nga premyo. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga Implementation Management Agreement para sa 3 PRDP Scale-Up sub-projects sa Zamboanga Peninsula. Nilagdaan na ng DAPRDP Regional Project Coordination Office 9. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Formal ng gilagdaan sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP, Regional Project Coordination Office 9, ang Implementation Management Agreement o IMA alang sa tulog ka mga PRDP scale-up sub-projects nga ipatuman sa nagkalaing lugar sa Rehiyon 9. Kinimaw ang rehabilitasyon sa Farm to Market Road o FMR sa lungsod sa Siocon sa Zamboanga del Norte, pag-upgrade sa FMR nga may tulay sa Zamboanga del Sur ug ang pagkongkreto sa FMR sa Barangay Sulu sa lungsod sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Mokabat sa 800 milyon pesos ang kinatibuk ang kantidad sa tulo ka mga PRDP sa projects din adunay kapin sa 30,000 ka mga maguma ang makabenepisyo nini. Kusganong nagawhag ang Mindanao Deputy Project Director nga si Carlin Collado sa mga mayor nga motabang aron mapadali ang documentary preparation sa maong mga proyekto. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cobol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 5 million peso financial grant para sa Ikadiwa program ng Department of Agriculture o DA natanggap ng pamahalang panlalawigan ng Dinagat Islands. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Mukabat sa 5 milyones pesos nga financial grant ang nadawat sa Provincial Local Government Unit kon PLGU sa Province of Dinagat Islands kagahapon Disyembre 18, 2024. Kini aron suportahan ang ilang mga proyekto ubos sa Enhanced Kadiwa Program sa Department of Agriculture, Caragas Agribusiness and Marketing Assistance Division. Ang PLGU sa Dinagat Islands nakadawat og pondo alang sa pagpalit og wing van ug refrigerator van. Ang maong grant mo suporta sa kadiwa sa Kapitolyo sa PLGU o uban pang agribusiness activities nga gitumong sa pagsuporta sa mga mag-uuma o grupo sa mangingisda sa probinsya. Personal nga gitunol ni Regional Executive Director Arlan M. Mangilen ang tseke ngadto sa representante ni Gobernador Nilo P. Demeray Jr. nga si Nilo Marco Demeray o Provincial Agribusiness Coordinator Gilbert Anguay. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 10, hinihikayat ang mga biktima ng Violence Against Women and Children o VAUC na mag-report sa mga otoridad. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid.
Gidasig ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Assistant Regional Director for Administration Salma Bashir ang mga biktima sa violence against women and children of VAUSI nga dili magduha-duha sa pag-report ngadto sa tukmang awtoridad sa insidente. Kinitungod kay Misaka ngadto sa kapin 2,000 ang kaso sa VAUSI sa tibok Northern Mindanao Region niadtong tuig 2022. Gipambit niya kini sa gipay gayon nga Summit on Ending VAUSI ning bago lang sa Iligan City nga kabahin sa GC8 kaadlaw nga kampanya batok sa violence against women. Matud niya gisiguro gyud sa DSWD ang katungod sa matag babayi ug bata sa nasud. Dahil lang mga hinabang ang mahimong ipanghatag sa ahensya ngadto sa mga biktima sama sa psychosocial support, intervention, temporary shelter, counseling ug uban pa. Dugang pa niya ang kampanya sa Bagong Pilipinas sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. maugyud ang nagtukmod sa ahensya sa paghatag og kalidad nga serbisyo sa mga lungsungaranon. Gikan sa Radyo Pilipinas, iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.